Shalom, Miss Pacha. Ako si Rabbi Rich. Ngayon, titingnan natin ang puso ng kaharian na inilarawan ni Yeshua sa Mateo Kabanata 5. Nakatuon tayo sa mga bersikulo 33 hanggang 37. Dito ipinaliwanag ng Mesiyas ang bigat ng ating mga salita. Noong unang panahon sa Israel, ang mga tao ay madalas sumumpa sa langit, sa lupa, o sa Jerusalem. Ginamit nila ang mga sumpang ito para lang patunayan ang kanilang sinasabi. Ginamit nila ang mga sumpang ito bilang isang espiritual na safety net para magmukhang opisyal ang pangako. Ngunit nagdala si Yeshua ng mas mataas na pamantayan ng teshuvah, isang pagbabalik sa puso. Sinasabi niya na huwag na tayong sumumpa sa anumang paraan. Kapag sumusumpa tayo sa langit, sumusumpa tayo sa trono ng Diyos. Kapag sumusumpa tayo sa lupa, sumusumpa tayo sa tuntungan ng kanyang mga paa. Kahit ang pagsumpa sa ating sariling ulo ay walang saysay dahil wala tayong kapangyarihan sa buhok natin. Sa paggawa ng bonggang sumpa, sinusubukan nating kontrolin ang bagay na tanging Adonai ang may hawak. Ito ay pagmamalaki kung saan itinataas natin ang sarili sa posisyon ng awtoridad na hindi sa atin. Sa kaharian, ang katotohanan ang pundasyon at hindi isang opsyon lang. Kung ikaw ay anak ng Ama, ang iyong karakter ay dapat laging tapat. Ang iyong oo ay sapat na para maging oo at ang iyong hindi ay hindi nang walang dagdag na palamuti. Anumang higit pa rito ayon kay Yeshua ay nagmumula sa masama. Ipinapahiwatig nito na ang iyong karaniwang salita ay hindi sapat o may itinatagong sikreto. Upang simulan ang mas malalim na paglakad kasama ang Mesiyas, bisitahin ang Walk with Yeshua app sa description. Kapag namumuhay tayo ng tapat, ipinapakita natin ang kalikasan ni Adonai na siya mismong katotohanan. Hindi na natin kailangang magpaimbabaw o kumbinsihin ang iba kapag ang buhay natin ay nakatayo sa salita. Ito ang daan ng kaharian. Kapayakan, katapatan at pagpapakumbaba. Dapat nating tanggapin na hindi tayo ang Panginoon ng ating kapalaran. Ang Diyos ang tunay na Panginoon. Ang ating pananalita ay dapat sumasalamin sa pusong sumuko sa kanyang kapangyarihan. Naway, maging patotoo ang iyong buhay sa kanyang pagiging mapagkakatiwalaan. Pagpalain ka nawa ng lakas na lumakad sa katotohanan ngayong araw. Hayaang magningning ang iyong liwanag sa pamamagitan ng iyong simple at tapat na mga salita. Samahan ninyo ako sa susunod nating pag-aaral habang ipinapatuloy natin ang paglalakbay sa Sermon sa Bundok.